Napunta ang lahat ng atensyon namin kay Queen nang bigla na naman siyang magsalita. Napaawang ang labi ko at hindi ko na alam ang gagawin. Nakita ko ang paglingon ng nurse sa kanya. Tumayo ito ng maayos matapos tumunog ang thermometer. Tiningnan niya muna ito bago tumingin kay Queen at sinagot ang tanong nito. Due to a sudden change of the weather, children her age are really prone to fevers and running nose. And to avoid this, we should guide the children to drink a lot of water from time to time. Also, taking vitamins will be a lot of help too. Litanya ng nurse. Tumango naman ako sa sinabi niya. Narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga ni Queen. Napatingin ako sa kanya at nakita ko kung paano niya inihilamos ang mukha niya gamit ang palad niya. Nakalagay sa bewang niya ang isa pa niyang kamay habang palakad-lakad roon sa gilid. Napaiwas ako ng tingin nang bigla na lang siyang lumingon sa gawi ko. She's okay, right? Tanong ko sa nurse. Pinutol ng nurse ang sasabihin ko. Hinawakan niya ako sa balikat ko at pinakalma. Relax, Miss Delgado. She's okay now. So let her take a rest and drink her meds and she'll be totally okay. Having a fever is natural. So if we can't avoid it, we can always cure it. Nakangiting saad niya sa akin. Gumaan naman ang pakiramdam ko dahil sa sinabi niya. Pagkatapos magpaalam ng nurse at umalis ay muli kaming natahimik. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam, kung gaano kabigat ang hangin o maging sila rin. I cleared my throat and looked around. I didn't expect to see him again, not even seeing him in this kind of situation. I didn't practice what I'll do if ever we'll cross path again someday, which unexpectedly happened today, because I just thought that it was so impossible. A lot of years has passed, and a lot of things had happened. We already have different lives now, and I want to keep it that way as much as possible. I think anything is possible quote might be true somehow. You look familiar, mister. Mahinang saad ni Lauren gamit ang maliit niyang boses. Marahan akong napalingon sa kanya nang sabihin niya ang katagang yun. Nang tingnan ko si Queen, nakita ko ang paglunok niya at ang pag-asang ipinapakita ng mga mata niyang halos patayin ako sa talim kanina. Bumuka ang bibig ni Queen at kaagad ding isinara iyon. Halatang may gusto siyang sabihin, pero kagaya ko ay parang hindi niya rin alam ang gagawin. You're the one who sponsored the event, right? Dagdag pa ni Lauren. Ang kaninang pag-asa na nakita ko sa mga mata ni Queen ay napalitan ng pagkabigo ng marinig ang tanong ni Lauren. Dahan-dahan siyang lumingon sa gawi ko at gamit ang madilim at matalim niyang mga mata ay tinitigan niya ako. Na para bang sinisisi niya ako kung bakit hindi siya kilala ni Lauren. Mula sa akin ay muling dumako ang paningin niya kay Lauren. Munti ka naman akong mawala ng balanse nang nanghina ang mga tuhod ko. Kaagad akong napakapit sa malapit na mesa sa kama na kinahihigaan ni Lauren. Yeah, kabadong sagot ni Queen. That's why you looked familiar, saad ni Lauren. Thank you, mister. Napaawang naman ang mga labi ni Queen dahil sa tawag ni Lauren sa kanya at tiningnan ako. Umiwas ako ng tingin at huminga ng malalim. Napapikit ako, nag-ipon ng lakas bago ibinuka ang mata at nilapitan si Lauren. I caught her attention and from Queen, she looked at me curiously. Sweetie, how are you feeling, ha? Tanong ko. Wanna go home? Narinig ko ang marahas na paghugot ng hininga ni Queen. Natigilan siya at humugot ulit ng hininga. You can't do this to me, Julia. I deserve to know her too, to know me. Nahihirap ang saad niya sa akin. Sapat lang para kaming dalawa lang ang makarinig. Nalilito namang nagpabalik-balik ang tingin sa aming dalawa ni Lauren. Nakakunot ang noo niya at nagtataka sa inaakto naming dalawa ni Queen sa harap niya. The moment you lied to me, Queen, were the moment you lost us both. You deserve nothing but suffering and regrets. Mariin kong saad sa kanya habang tinititigan ang mga mata niya. What? Hindi makapaniwalang saad niya. Hindi ko na siya sinagot pa. Hindi ko aaksayahin ang panahon ko para magpaliwanag sa kanya. Dahil hindi rin naman mababago noon ang mga nangyari. Bumaling ako kay Lauren na ngayon ay nakatingin na sa akin. Akala ko kapag nagkita ulit kaming dalawa, ay kaya ko nang sabihin sa kanyang totoo at patawarin siya. Pero hindi pala. Mas lalo lang umusbong ang galit at sakit na matagal ko nang binaon sa kaibuturan ng puso ko. Ready to go home? Malumanay kong tanong kay Lauren. Mahina naman siyang tumango kaya ngumiti ako sa kanya
at inalalayan siyang bumangon. Naramdaman kong tumulong si Queen sa pag-alalay kay Lauren. Pasimple kong hinawi ang kamay niya. Nakita ko kung paano naiwan sa ere ang kamay niyang hinawi ko at hindi na nakagalaw pa. Hindi ko na yun pinagtuunan ng pansin at inayos ko ang buhok ni Lauren na tumatabon sa mukha niya. Inalalayan ko sa paglalakad si Lauren palabas ng klinik. Nasa may pintuan ng kami nang makita namin si Asil at may dala itong pamilyar na pink na bag. Asil! Pagbanggit ko sa pangalan niya. Kaagad naman siyang ngumiti sa aming dalawa ni Lauren. Hi, tita! I bought Lauren's bag from our classroom and went here to give it to her. Saad niya sabay abot ng bag sa akin. Thank you, Asil. Pasasalamat ko sa kanya. How are you, Lauren? Tanong niya kay Lauren na ngayon ay mukhang maayos na ang pakiramdam. I'm fine, Asil. Thank you. Mahinang saad ni Lauren. Oh, Tito Lawrence? Bigla ang sigaw ni Asil habang nakatingin sa likuran ko. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig kay Asil na ngayon ay nakangiti habang kumakaway sa taong ramdam kong nasa likuran ko ngayon. Don't tell me that the Lawrence they're talking about and the Lawrence behind me is the same person. Oh God, how stupid. Queen's second name was Lawrence. How could you forget that, Julia? Napapailing-iling ako at napalingon sa likuran ko na kaagad ko ang pinagsisihan. Napaawang ang labi ko nang makitang nakatayo roon si Queen, nakapamulsa at kumakaway rin kay Asil. Gaano ba talaga kaliit ang mundo? Bakit nagkatagpo uli kami ng landas at konektado pa talaga sa mga Lankov? And how did Asil know Queen and he called him Tito earlier? Are they blood related or it was just for formality and respect? I pulled back at the present from my own reverie when I heard Queen talked. I blinked my eyes a few times and saw Queen smirk at me, but his eye says otherwise. He looked lost and gloomy, but I abruptly throw those thoughts away. There's no way he'd felt that. He chose this. Then, he'll have to take the dose of his own medicine. What are you doing here, Tito? Nagtatakang tanong ni Asil kay Queen. Bahagya namang ngumiti si Queen sa kanya at tiningnan muna ako bago sinagot si Asil. I'm visiting a Princess Asil. Nakangiting sagot ni Queen. Wow, really? Excited na tanong ni Asil sa kanya. I cleared my throat. That caught both of their attention. I startled because of the sudden attention, but I immediately composed myself. We have to go, Asil. Paalam ko. Nag-squat ako sa harapan ni Lauren at bubuhatin na sana siya nang bigla na lang sumulpot sa gilid ko si Queen. Let me. Mahinang saad niya. Malumanay at nagmamakaawa ang tono ng boses niya, pero hindi ko yon pinansin. Kagaya kanina, hinawi kong muli ang kamay niya. We don't need your help. I can take care of my daughter. Mariin kong saad sa huling salita. Nakita ko namang natigilan siya, kaya kinuha ko na ang pagkakataon na yon para buhatin si Lauren. At naglakad paalis doon. He looked stunned, Mommy. Mahinang bulong ni Lauren sa tenga ko. Nakasandalang ulo niya sa balikat ko at nakaharap ang ulo niya sa leeg ko. Mainit pa rin ang hininga niya, pero bumaba naman na ang lagnat niya. Inayos ko ang pagkakabuhat sa kanya. Nahihirapan akong maglakad ng mabilis dahil sa bigat niya, pero ayos lang yun kaysa ipabuhat ko siya sa lalaking yun. There's no way I let that happen. Sinabi ko sa sarili kong ayos lang na magkakilala sila ni Queen, pero hindi ko aakalaing ang pagkikitang ito ang muling bubuhay sa galit ko sa kanya. It reminds me of the day I became so much desperate while begging him to stay, begging him to choose me, and begging silently to choose our unborn child. I didn't know that I was that desperate, not until he slapped it into my face. It awakened my senses and chose to let him go, to let go of my illusions that will have the family I've been dreaming of. He killed my dream of having that family a long time ago, so he has no rights to demand now. He doesn't deserve any of us. Habang tahimik na naghihintay sa labas ng gate ng eskwelahan, habang buhat-buhat si Lauren, nang bigla na lang may bumusina sa likuran ko. Napapitlag ako at kaagad na lumingon sa likuran at nakita ang pamilyar na sasakyan. Saan ko nga ba nakita to? Nanlaki ang mga mata ko nang maalalang ito yung sasakyan na nakita ko nung araw ng event. So noon pa man niya kami nakita? Bakit niya ba ginagawa ang lahat ng to? Kaagad kong inalis ang tingin sa sasakyan nang makitang pababa na ang tinted nitong bintana.
Pinara ko ang dumaang tricycle sa harapan namin na kaagad din namang tumigil na siyang ipinagpapasalamat ko. Inalalayan ko papasok si Lauren sa loob ng tricycle at sasakay na rin sana nang bigla na lang may humigit sa braso ko. Nakilala ko kaagad kung sino ang taong yun dahil sa kamay at pabango niya. Agaran akong napapiksi nang humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. "Ano ba? Bitawan mo nga ako!" Sigaw ko sa kanya habang pilit kumakawala sa hawak niya. Namumula na ang braso ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya roon. "Julia!" Pagod na saad niya sa akin. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko, kaya kinuha ko ang pagkakataon na yun para makawala sa kamay niya. "Let me send you home." Bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, ay malakas na lumagapak ang pisngi niya dahil sa malakas na pagkakasampal ko. Hinihingal na binigyan ko siya ng matalim na tingin. Napatagilid ang ulo niya at nakita ko kung paano umigting ang panga niya bago hinaplos ang pisnging sinampal ko. "Tigilan mo na kami! Wala kang karapatan sa kanya! Naiintindihan mo ba yon? Matagal nang natanggal ang karapatan mo!" Sigaw ko. "Huwag mo na kaming guguluhin ulit!" Dagdag ko pa bago tuluyang tinalikuran siya at sumakay sa tricycle. "Tara na po, Manong!" Saad ko sa driver ng tricycle. Kaagad naman niyang pinaandar ang tricycle paalis. Pagkarating namin sa bahay, binuhat ko ulit papasok sa loob si Lauren. Pareho lang kaming tahimik dalawa sa biyahe kanina at gusto kong sabunutan ng sarili ko kung bakit ako sumabog ng ganun sa harapan ng anak ko. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay agad na nagpupumigla si Lauren sa bisig ko. Kaya naman binaba ko siya sa sahig. Kaagad naman siyang tumakbo papunta sa sala kung saan nakaupo si Daddy. "Grandpa?" Mahinang saad niya. Kaagad naman siyang nakulong sa bisig ni Daddy. "How are you now?" Tanong ni Lauren kay Daddy. Hinalikan siya ni Daddy sa noo at napatingin siya sa akin. "Do you have a fever, Ellie?" Nakakunot ang noong tanong niya habang inilalayo ng kaunti si Lauren sa kanya para tignan ng mabuti. "You look pale," saad ni Daddy. Nanlaki ang mga mata ko at kaagad na pumunta sa kinaroroonan nilang dalawa. Lumuhod ako sa gilid ni Lauren at pinaharap siya sa akin. Binundol ako ng kaba nang makitang namumutla ang labi niya at bumalik ang init ng katawan niya. Hindi kasing init kanina, pero sapat na para malaman na may lagnat nga siya. Kaagad ko siyang binuhat at umakyat ako paitaas para maihiga siya sa kama. Laking pasasalamat ko nang makitang nakasunod sa akin si Edna. "Pakikuha ng maliit na palangganang may maligamgam na tubig, Edna. Kumuha ka na rin ng gamot sa medicine cabinet doon sa kusina." Utos ko sa kanya habang hinuhubad ang suot na uniform ni Lauren para palitan ng mas komportableng damit. "Sige po," saad niya. Nang matapos kong palitan ng damit si Lauren, ay siya namang pagpasok ni Edna sa kwarto, dala ang pinag-uutos ko. Kinuha ko ang palanggana mula sa kanya at inilagay iyon sa malapit na mesa. Inabot ko rin ang bimpo na inihanda ko kanina at inilubog iyon sa palangganang may maligamgam na tubig. Piniga ko muna ang bimpo bago iyon inilagay sa ibabaw ng noo ni Lauren. Pinunasan ko rin ang mga braso at leeg niya para mabawasan ang init ng katawan niya. Nakamasid lang ako sa kanya habang hinahaplos ang mukha niya. Nagdarasal na sana ay bumaba na ang lagnat niya at gumaling na siya. Kapag hindi bababa ang lagnat niya pagkatapos ng isang oras, ay dadalhin ko na talaga siya sa ospital. "Mommy?" Nangihinang saad ni Lauren. Napaayos ako ng pagkakaupo ko at nginitian siya. "You okay? Wanna go to the hospital?" Tanong ko. Umiling-iling naman siya kaagad. "I'm okay. I don't need to go to the hospital." Sagot niya. Tumango naman ako. "Okay, pero kapag mataas pa rin ang lagnat mo mamaya, pupunta tayo, Pareho kaming napalingon ni Lauren nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Edna na may dalang tray kung saan nakalagay ang isang mangkok. "Chicken soup po, makakatulong sa mabilis niyang paggaling." Nakangiting saad niya habang inilalapag ang mangkok sa kalapit na mesa. "Salamat, Edna." "Walang anuman po," sagot niya. "Pagaling ka, Lauren." Baling niya kay Lauren. "Salamat ulit, Edna. Ikaw na munang bahala kay Daddy, ha?" Saad ko na tinanguan niya. Pagkatapos niyang umalis ay pinakain ko kay Lauren ng chicken soup at pagkatapos ay pinainom ko sa kanya ang gamot. Matapos niyang kumain ay nakatulog siya at tinuloy ko naman ang pagpuna sa mga braso at leeg niya magdamag. Laking pasasalamat ko nang bumaba ang lagnat niya.
Mariin kong hinawakan ng kamay niya at hinalikan iyon. I'm so scared. Bulong ko. I'm so scared to lose you too. Kinabukasan, nagising ako dahil sa malagkit at basang bagay na dumadampi sa pisngi ko. Kumunot ang noo ko at idinilat ang mga mata. Pinikit kong muli ang mga mata ko nang masilaw ako. Nang idilat kong muli ang mga mata ko, ay napangiti ako nang maaninag ko ang maliit na figurang nakadukwang sa harapan ko. Muling dumampi ang basa niyang mga labi sa pisngi ko na mas nagpangiti sa akin. Good morning, Mommy! Masiglang bati niya sa akin. Di tuluyan na akong nagising at nakita si Lorena na nakangiting nakamasid sa akin. Magulo pa ang buhok niya at suot-suot pa niya ang pantulog niya. Halatang kagigising lang niya at kaagad na dumiretso dito sa akin. Humikab ako at bumangon mula sa pagkakahiga ko sa kama. Ibinuka ko ang mga kamay ko at kaagad naman siyang dumagan sa akin para sa isang mahigpit na yakap. Good morning, baby! Bati ko sa kanya at hinalikan ang ulo niya. 3 araw na rin magmula nung nagkasakit siya at gumaling. At 3 araw na rin magmula nung nagkita kami ni Queen. I'm thankful that he didn't show up again. Lauren didn't say or ask anything about him too. That makes me kinda anxious. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya at kung ano ang mga katanungang tumatakbo sa isipan niya. Mom? Malumanay niyang tawag sa akin. Kumala siya sa yakap ko at tinitigan ako sa mga mata. Yes po? Sagot ko sa kanya. Hinaplos ko ang buhok niya at inipit sa likuran ng tenga niya ang mga nakatakas na mga hibla ng buhok niya. Napangiti ako sa gandang taglay ng anak ko kahit na tuwing tinitignan ko siya ay parang nakatingin na rin ako sa ama niya. Sa tuwing tinititigan ko ang mga mata niya ay para ko na rin tinititigan ang mga mata ni Queen na nakakalunod noon pa man. Umiling ako at kaagad na iwinaksi ang ideyang yun. Did you know our sponsor? Inosenteng tanong niya sa akin. Papaano ang inosente niyang tanong ay nagpahigit ng hininga ko at nagpatigil sa tibok ng puso ko. Napaawang ang labi ko at hindi magawang sagutin ang tanong niya. Napalunok ako at umiwas ng tingin sa kanya. Why don't you take a bath first? Pag-iiba ko sa usapan. Kaagad naman siyang tumango at hindi na nagtanong pa. Nakahinga ko ng maluwag nang bumaba siya mula sa kama at lumabas na ng kwarto. Napahilamos ako sa mukha ko at napasabunot sa buhok ko. You're messing everything here, Queen. Matapos ng ilang minutong pagkatulala ay kumilos na ako para maligo at magbihis. Naging mabilis lang ang pagligo ko at agad na nagbihis. Palabas na ako ng kwarto nang makita ko si Lauren na nakabihis na at naghihintay sa akin. Nagtaka naman ako nang makita siyang may daladalang bag. Isinara ko muna ang pintuan ng kwarto bago ito noon ang buong atensyon sa kanya. Where are you going? Tanong ko sa kanya. I squatted in front of her and fixed the sling of her bag that fell at the side of her shoulder. After that, I looked straight into her eyes and smiled sweetly. I'll be going with you. Masiglang sagot niya na nagpakunot ng noo ko. Nagtataka kung bakit siya sasama sa akin. I'll be going with you. Pag-uulit niya sa sagot niya. We have no class today, so I want to go with you. I want to see your workplace, Mommy. Dagdag pa niya. Hinaplos ko naman ang braso niya at bahagyang ngumiti. Tumango ako sa kanya na siyang naging dahilan para tumalon siya sa sobrang saya. Yay! Thank you, Mommy! Masayang saad niya at kaagad akong niyakap. Napangiti naman ako at sinuklaan ng mainit niyang yakap ng isa ring mahigpit na yakap.